Ay, hello, good afternoon. Late ako nakapag vlog. So good afternoon Philippines. Time check, it's 5:15 ng hapon, araw ng Lunes, May 6, 2024. So hindi ako napag-vlog kayo ng maga kasi kuha ako ng dugo. So okay naman, may konting adjustment sa aking results. Naulit siya. Naulit yung nangyari last year na nangyari is mataas yung mga hindi kaaya-ayang part. Cholesterol, bad cholesterol, SGPT, mataas. So may adjustment na naman tayong gagawin. Yung uric ko mataas din. May adjustments tayong gagawin sa side ko ulit. Balik tayo sa dati. Kung kailan naman ako nagbawas ng kain, saka naman ganun. Tingnan natin, magkakaroon tayo ng mga sabaw. Dati kasi more on pork, more on fried. Doon siguro nang galing. So gagawin ko fruits. Nagko-fruits naman ako, mango, banana, but yung oranges, avocado, melon, lemon, nawala. Mag-adjust tayo, tingnan natin. Gawin natin ng paraan, no? Saan galing to? So that's the reason why I wasn't able to take this episode kanina. So ngayon, continuation na tayo ng ating episode. So our activities today, ngayon na natapos. Wala akong microphone. So natapos namin today ay nag-submit ng proposal yung naunang developer. Kasi ang gagawin namin, i-extract namin yung existing data from the database, existing database, extract namin, then i-import namin doon sa bagong system. Nag-cost siya ng more than 200,000 extraction ng data. Excuse me. So the letter is now forwarded to the office of the city mayor. Ako nag-endorse kanina, but according to our city mayor, i-review naman niya. So as requested, hintayin namin yung update from our city mayor. After, kung okay sa kanya, kung meron siyang revisions, kung meron siyang discount, walang problema, gawin natin ng paraan. And then meron akong papa-exam ngayon. May mga ECE kasi na graduating na, mga irregular sila. So nagchat sa akin, sir, mag-exam na po kami, mga graduating. So sabi ko, sige kako, mag-chat lang kayo mamaya 7 PM onwards, chat nyo ako, baka tulog na ako. Alam nyo, medyo ginajaming natin. Sige kako, babae pa kasi ako, magtuturo ako. Balitaan nyo na lang ako mamaya para magawa ko ng paraan. So nangyari, sabi ko sa kanila, sige mag-exam kayo, pero siguro doon nyo napapasa kayo. Sabi ko, ilang taon kayo sa ECE? 6 years na daw. Ay, kasarapan ka ako niyan. Kasarapan nag-aaral ng 6 years yan. Kasi ako, 6 years ako nag-aaral. 6 years ako sa engineering. That's why, sabi ko sa kanila, kaya nyo pa mag 8 years. Masyado kayo nagmamadali. Sabi ko, sir naman, wala nang pampapaaral sa amin mga magulang namin. Sabi ko, kung ako lang, ipapasaba kayo sa subject ko. Hindi naman kayo mapasok. Inasay ko sila. Sabi sa akin, sir, kahit i-review nyo lahat, ng lessons, present kami, sir. Medyo maangas. So okay, sige ka ako, kung present nga kayo, absent-minded naman kayo during our class, anong papasok sa isip nyo, di ba? Tsaka ang gagawin exam, special exam sila. Hindi sila katulad nung mga non-graduating na multiple choice. Enumeration silang lahat. Easy. Kung mag-chat GPT sila, ganun lang yun. Papa-exam ako today online.
So maghintay na lang sila. And nitong huli, patapos na yung araw, mayroon kami nakitang problema sa system. Nag-chat sa akin yung staff natin sa Mayor's Office, ICT Division. Sabi, "Sir, minodify nyo yung account ni ganito kasi kayo last modified, binago nyo access. Binago nyo yung ganito, ganyan, binago nyo ganyan." Ngayon, kako? Ganitong oras? Yes sir, nandito kayo eh. Ay, sabi ko, galing ako sa clinic, kinuha ko yung result nung pinalab ko. So hindi pwedeng ako nag-modify niyan. Ang hirap kasi hindi niya na-screenshot. Hindi sir, ito binago ko na sir. Pero okay naman na sir, binago ko na yung access. Ngayon, hindi ka ako pwedeng ako magbago kasi kaninang around 3:30 is kinuha ko yung result nung exam, nung result nung clinic nung pinakuha kong dugo. Kaya hindi pwedeng mangyari na ako nag-modify nun. Tapos naalala ko kanina, chine-check namin yung employees database. Yung mga dini-activate ko ng account naging active ulit. So mayroon ng dalawa doon, yung sa account ko and yung sa employees database. Pangatlo yung kanina sa business permit. Kung naalala nyo yung shinare ko sa inyo last time na yung address nung business dapat magre-reflect doon sa certification. Pero nangyayari, yung address ni owner yung nagre-reflect sa certification. Katulad din sa Malacanang, if you remember those that episode, sabi ko, taga Malacanang yung may-ari, pero Malacanang yun, pero yung business niya nasa LG, nandito sa jurisdiction namin. Malaking discrepancy siya, malaking problema yon. So sabi ng analyst na nandun, sir, na-push na yan, updated na yan sa UAT tsaka sa dev, okay na yan. Na-try na rin namin yan ng Sabado sa production, okay na. Tapos ngayon, bumalik na naman. So bumalik yung nangyaring ganun sa business, bumalik yung sa employees, bumalik yung sa akin, nag-roll back. Tapos di namin sure kung pati yung sa may social welfare and development is nag-roll back kasi nag-submit na daw sila ng request pero bumalik, hindi dumating kay Ma'am Tess, bumalik yata kay Ma'am Olga. May mga ganun, bumalik-balik, nag-roll back. Ang isa pa dyan, ang concern namin last week sa engineering, yung application number na dapat, kung ano yung application number, nako-call para wala ng re-entry. Auto-call na siya, auto-get na. Okay na yun, na-resolve na. Pero kanina, bumalik na naman. Diba? So, gagawin. Tignan namin kung ano bang process, ba't ganun? Ano bang problema, ba't nagkakaganon? And also, meron na kaming pre-deployment ng HRIS. Ina-assess namin kung kailan, paano, yung schedule, paano gagawin, ano yung timeline, training sa mga users, ina-assess ko ngayon. Hindi kasi pwedeng problema na naman. Tsaka sabi nga nila, sabi ng mga team ng devs tsaka analyst, yung dalawa mag-resign. Yung isa ipo-pull out, dilipat sa ibang LGU. Ganun. So, ganun talaga ang buhay. Ngarag kung ngarag. Ay, ano kaya kung kunin nila akong part-timer doon, no? Sa mga dev. Kasi meron kasi tayong party, agreement with outside developers. So we are currently working with them, coordinating with them with regards to the digitalization, the transformation, the concerns, the process, mga ganun ba. So kaming tumatrabaho doon. Sabi ko kaya yung TL nila, yung account manager nila na, diba, madali lang yun. Magpa part-time analyst ako sa kanila. What do you think?
Pwede yata yun ah. Hindi kaya double compensation nun. Hindi siguro, no? Between me and the ano lang naman. Oo, tingin ko pwede yun. Ako bahala. Gawa natin ang paraan. So, pre-deployment. Pre-deployment HRIS, and then after ng pre-deployment, yung mga bugs we have to kausapin namin at yung mga dev, and the result of my lumabas na, papacheck up po, papabasa ko yung result, no? And then yung sa IX, yeah, definitely yun ang activities namin ngayon, no? So bukas another video, another vlog kung paano tatrabahuhin namin, kung anong gagawin namin, gagawin namin ng paraan. And tomorrow punta ako sa isang company doon sa gawi-gawi ron, kuha ko ng something like that, ganun, ikukunin ako. Then sa Thursday punta ka ng Osleyan, meron kasi kong talk, meron kaming talk. So I think that concludes my video today, no? Medyo haggard na hapon na kasi, no? So thank you very much for watching. Nakadalawang video ako ngayon kasi naputol. Meron tayong, may nag-alarm kasi kanina, magpa part-time na ako stitching. So again, di pa ako napagpakilala pala kanina. Again, I'm Oscar and this is Millennial Memo, personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So thank you very much for watching. See you again tomorrow.